Pagod na pagod si Sheen habang bitbit ang maliit na backpack at handbag. Halos 5 taon din siyang hindi umuwi at ngayon lang siya makakalipad pauwi mula Riyadh. Tinapik siya ng flight attendant. Miss, 34A ka po. Window seat, ma'am. Ah, okay, thank you. Sagot niya dito. Habang naglalakad sa gitna ng aisle, pinipilit niyang huwag madapa dahil may mga nakatayo pa ring pasahero sa daan. Nakita niya agad ang lalaki nakaupo sa gitna ng 34B. Nakasalpak ang isang earphone sa tenga. Nakasuot ito na itim na hoodie at maong na pantalon. Excuse me po. Mahinahong sabi ni Sheen. Hindi siya nito pinansin. Kuya, excuse me po. Diyan po yung upuan ko. Tumingala si Daniel at tinanggal ang suot na earphone. Sabay tingin kay Sheen mula ulo hanggang paa. Wala man lang itong emosyon sa muka na para bang hindi natutuwa. Baka pwede ikaw na lang sa aisle. Malamig ang boses nitong tanong. Ha? Akin po yung window seat. Naguguluhang sagot ni Sheen, pero magalang pa rin. Umirap si Daniel. Fine. Tumayo ang binata pero hindi man lang umusog na maayos. Tumayo lang ng bahagya. Sapat lang para makalusot si Sheen. Napangiwi siya habang sinisingit ang sarili para makapasok. Ay, sorry po. Bulong ni Sheen nang masagi niya ang tuhod ng lalaki. Hindi sumagot si Daniel. Umupo ulit ito na parang walang nangyari. Tiniklop agad ang mga braso sa dibdib at binalik ang earphone sa tenga. Pero hindi siya makagalaw na makaupo na siya. Nakasiksik ang braso ng lalaki sa gitna ng armrest at tila wala itong balak mag-share ng space. Ang upuan ay sadyang masikip na pero mas lalong naging impyerno sa pagiging suplado ng katabi. Nagkunwaring nag-aayos si Sheen ng bag para maisingit ang siko niya sa armrest. Nakaramdam siya ng siko ng lalaki pero hindi man lang ito umatras. Kuya, konti lang po para makagalaw ako. Napatingin si Daniel sa kanya. Lahat ba kailangan i-share? Napakagat labi naman si Sheen. Hindi naman po. Pero masikip na nga. Tapos parang sinakop yun na rin yung armrest. Okay, so kasalanan ko ngayon. Di naman sa ganun. Pero pareho tayong pasahero dito. Respeto lang din ho. 5 oras na ang biyahe. Kung di mo kaya may katabing tao, dapat nagpa-business class ka. Napairap si Sheen. Pinilit niyang wag mapikon pero ramdam niyang kumukulo na ang dugo niya. Tumagilid na lamang siya patalikod sa lalaki habang nakaharap sa bintana. Lumipas ang ilang minuto dumating ang flight attendant at nag-alok ng tubig. Ma'am sir, tubig po. Yes please. Yes, please. Sabay na sagot ni Sheen at Daniel. Nagkatinginan sila at parehong napahinto. Mabilis na tumingin sa ibang direksyon si Sheen. Si Daniel naman ngumisilang ulit. Binuksan ni Sheen ang tubig, sabay lagay sa tray. Umugong ang anunsyo ng piloto. Cabin crew, prepare for take-off. Naramdaman ni Sheen ang panginginig ng eroplano habang unti-unting lumalayo sa runway. Huminga siya ng malalim at sinusubukang i-focus ang sarili sa excitement ng muling pagbabalik sa Pilipinas. Pero hindi niya maiwasang muling mapatingin sa katabing lalaki. Nakapikit ito at bahagyang nakakunot ang noo. Parang hindi ito komportable. Takot ka sa take-off? Mahinang tanong niya. Ha? Hindi ah. Naiirita lang ako sa boses mo. Napairap si Sheen sa narinig at mariing pinikit ang mga mata para pigilan ng sarili. Wow, ang bait mo pala talaga kuya. Sarkastikong sabi niya habang nakaharap pa rin sa bintana. Narinig niya ang mahinang tawa ni Daniel. At least ngayon alam mo na. Sagot nito. Pagkabukas pa lang ng pinto na eroplano, mabilis na tumayo si Daniel. Hindi man lang ito tumingin kay Sheen. Para lang wala nangyaring sagutan buong flight. Napailing na lang si Sheen habang inaayos ang kanyang bag. Sinadya niya hindi sumabay kay Daniel sa pagbaba. Ayaw niya nang madagdagan pa ang inis niya. Pero bago siya tuluyang makalabas, napansin niya ang pagbubulungan ng mga pasahero sa unahan. Pero binaliwala niya lamang yon. Paglapag ng kanyang paang pagod sa arrival area, biglang huminto si Sheen. Napatigil siya sa nakita sa di kalayuan.
6 na lalaki nakasuot ng itim at may earpiece ang naghihintay. May 2 pang SUV na tinted ang bintana at bukas ang pinto. Lahat sila nakatuon ng tingin sa iisang tao. Naglakad si Daniel ng diretsyo sa kanila na para bang normal lang na may mga bodyguard na nakaabang sa airport. Tinanggap nito ang isang malamig na bote ng tubig mula sa isa sa mga lalaki. Saka sumulyap kay Sheen at ngumisi ng mayabang. Napataas ang kilay ni Sheen. Muntik pa siyang mapatigil sa paglalakad. Wow, so rich kid pala si Mr. Suplado. Mahinang sabi niya sa sarili, habang naglalakad palabas ng arrival area. Nagtiis pa sa economy. Anong trip nun? Pagkarating sa bahay nila sa Laguna, sinalubong agad si Sheen ng mahigpit na yakap mula sa kanyang ina. Anak, grabe naman, ang payat mo na. Ma, normal lang to, wag kang OA dyan. Natatawang sagot ni Sheen. Sunod-sunod na rin ang pagyakap mula sa mga kapatid at pamangkin niya. Ramdam niya agad ang init ng pagtanggap ng kanyang pamilya na matagal niya nang na-miss. Kahit ilang oras pa siyang nasa biyahe, masaya siya na makita ang kanyang pamilya at tila ba nabawasan ang bigat sa dibdib niya pagkababa niya mismo sa sariling bansa. Sa gitna ng kwentuhan at tawanan, umupo si Sheen sa gilid ng mesa, hawak ang tasa ng kapeng barako. Anak, paano na yung kontrata mo sa Riyadh? Di ba 2 years pa dapat yon? Tawag ng kanyang ina, sabay abot ng pandesal. Medyo napahinto si Sheen sa pagkagat. Bahagyang bumigat ang dibdib niya pero pilit niyang sinisiksik ang ngiti sa labi. Nag-end na po ma. Ayoko na rin talagang bumalik, mas gusto ko na lang dito. Try ko muna dito sa Pilipinas, at least kasama ko na kayo. Tumangutango ang kanyang ina. Mabuti naman. Mas gusto ko na nga lang din na nandito ka. Hindi ako mapakalis sa gabi pag alam ko andun ka sa malayo. Hindi niya masabi sa kanila ang totoo. Hindi talaga siya kusang umuwi. Isa siya sa mga natanggal sa ospital na pinagtatrabahuhan niya dahil sa cost cutting. Lahat ng kontrata na hindi renewed tinanggal. Hindi na siya nabigyan ng extension. At sa halip na maghintay ulit ng panibagong deployment, napagdesisyonan niya umuwi. Maya-maya pa dumating ang pinsan niyang si Sunshine at hawak ang cellphone nito. Uy, Sheen! Alam mo ba kung sino yung lalaki na nakatabi mo sa eroplano? Si Daniel Tan! Daniel sino? Tan! As in anak na may-ari ng Tan Group. Yung chain ng hospitals. My God! Sikat yun! May pictures pa siya online. Grabe, may fans club pa! Napalunok si Sheen. Pero umirap ng malala nang maalala ang bastos sa pag-uugali nito. Di wow, kaya para may escort sa airport. Oo, at ang gwapo, grabe. Pati ka nagpa-picture. Close pa kayo? Nakausap mo siya? Hindi agad nakasagot si Sheen. Tiningnan lang niya ang pinsan, saka sumagot ng may halong iritasyon. Close kami dahil sa sikip na upuan. Nakatabi ko nga buong flight, pero rude at mayabang. Hindi marunong mag-share ng armrest. Napasinghap ito. Di sana sinabihan mo, Kuya, sharing is caring. Tapos nagkainlaban kayo, ganyan. Sunshine, hindi to romcom ha. Uy, baka nga. Malay mo next time, magkita ulit kayo. Tadhana yan. Napailing na lamang si Sheen. Hindi niya maalis sa isip ang nakangising lalaking yon. At sa hindi maintindihang dahilan at sa dami ng kanyang dapat isipin, si Daniel pa rin talaga ang naaalala niya. 5:00 pa lang ng umaga, nakahain na ang kape at pandesal sa lamesa ng kanilang bahay. Habang nagsusuklay sa harap ng salamin, pilit niyang tinatanggal sa isipan ang mukha ni Daniel Tan. Sa dami ng pwede niyang katabi sa eroplano, yun pa talagang bastos at suplado. Pero ngayong araw, ibang klaseng kaba ang laman ng dibdib niya. Bago na ang trabaho, bago rin ang magiging pasyente. At private nurse pa siya ngayon ng isang anak ng mayaman. May kontak ang dati niyang head nurse sa isang agency. At dahil may karanasan naman siya, agad siyang natanggap. Pagdating niya sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang, namangha siya sa laki ng gate ng mansyon. Naaakalain mong opisina ng isang international company. 3 gwardya ang bumati sa kanya at pinapasok siya sa loob.
Good morning, Ma'am Sheen. Expected na po kayo. Tuloy po kayo sa loob. Sa main receiving area po. Dadaan kayo ha? Saad ng isang babae. Tahimik lamang siyang naglakad sa marmol na daan. Nakasuot siya ngayon ng puting polo, kulay navy na slacks at malinis na puting sapatos. Hawak-hawak ang clipboard at ID. Sinigurado niyang profesional ang dating niya. Pagpasok sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng isang babaeng naka-corporate attire. Maayos ang makeup, maiksi ang buhok. Good morning, Ma'am Sheen. I'm Miss Bianca. Ako ang personal assistant ni Mr. Tan. Magalang na bati ng babae. Good morning din po. Sagot niya at inabot ang kamay nito. Brief ko lang kayo quickly bago kayo umakyat. Confidential ang kalagayan ng pasyente. May kondisyon sa puso si Mr. Tan. Medyo challenging siyang alagaan. Ayaw niya ng nurse, pero ang bili ng pamilya kailangan ng bantay 24/7. Bawal siya ma-stress, kaya iwasan niyo po makapagsagutan o makapagtalo. Tumango si Sheen. Noted po. Good. Ngayon ready ka na ba? Kasi baka kilala mo na siya. Napakunot ang noon ni Sheen. Po! Binuksan ni Miss Bianca ang pinto ng elevator. Let's go. 3rd floor. Nasa private suite siya. Pagbukas ng pinto, isang malaking kwarto ang bumungad sa kanya. May sariling living area, office space at queen-sized bed. May malaking glass window na tanawang pool area sa baba. At sa tabi ng kama, nakaupo ang lalaking kinamumuhian niya sa eroplano. Nakasuot ito ng gray na shirt at pajama pants. Nakasandal sa upuan, may hawak na tablet, at may wireless earphones na nakasaksak sa tenga. Nagkatinginan sila. Napapitlag si Sheen. Ikaw? Umangat ang kili ni Daniel at nilingon si Miss Bianca. Seriously? Siya? Napailing si Bianca. Yup. Siya ang assigned private nurse mo. Don't complain. Ako na ang naghanap ng pinakamatimpi sa record. She is your best shot. Di ba pwede palitan? Pwede ba yung hindi palingkera? Excuse me? Napataas ang boses ni Sheen, pero agad na huminga ng malalim. Sorry po, pasensya na. Pero grabe naman yung welcome greeting. Tumawa si Daniel ng marahan. So, ikaw pala magbabantay sa akin na 24/7? Good luck. Hindi po ako umaasa sa luck. Trained ako sa pasensya. Talaga lang ah. Sabay pikit na Daniel. First rule, don't talk to me unless it's about medicine. Second, don't touch me unless I'm dying. Noted po, sir. Sabi ni Sheen, habang sinusulat sa clipboard. Tahimik lang si Miss Bianca na sanay na sa eksenang yon. Maya-maya nagpaalam na ito. Sheen, call me anytime kung may emergency ha? Good luck. Pagkalabas ni Bianca, naiwan silang dalawa sa loob ng suite. Malaki ang espasyo, pero parang biglang lumiit ang tensyon sa pagitan nila. Pumwesto si Sheen sa maliit na desk sa gilid. Nilagay ang gamit niya. Kinuha niya ang chart ni Daniel at nagsimulang i-record ang vitals. Sir, kukunin ko lang po yung blood pressure niyo. Hindi ito tumugon. Nakapikit pa rin pero hindi rin tumanggi. Marahan siyang lumapit at inikot ang BP cuff sa braso ng binata. Tahimik lang siya habang ginagawa ito. Pero ramdam niya ang malamig na aura ng lalaki. Tahimik pa rin si Daniel habang tinitignan ni Sheen ang reading ng blood pressure monitor. Medyo mataas, pero hindi nakakaalarma na dapat ikabahala. Gayunpaman, habang binubuklat niya ang medical chart na inabot sa kanya ni Miss Bianca kanina, napansin niya may ilang bagay na hindi tugma. Pilit niya sinisiksik sa isipan ng profesionalismo. Pero bilang nurse, may instinct siyang mahirap baliwalain. Tumikim siya. Sir, may konti lang po akong tanong regarding sa medical history niyo. Hindi man lang bumukas sa mga mata ni Daniel. Tulad ng sabi ko, medicine-related lang. Sa record po, may history kayo ng congenital heart defect na na-address na through monitor procedure. And it's a minor procedure that happened no early 20s. Pero ang maintenance niyo po ngayon parang pang-class C heart failure patient na. Tapos, may restriction sa diet, activities at emotional triggers. Hindi ko lang po makuha kung bakit. Unti-unting bumukas ang mata ni Daniel.
Hindi siya agad sumagot. Tumitig lang siya kay Sheena parang tinatansya kung hanggang saan naabot ang tanong ng babae. Bakit? Nagtataka ka. Mukha pong overmanage ang treatment para sa kondisyon na sinasabing minor na at yung vitals niyo ngayon stable. Kung di pa ako nagkakamali mukhang ano? Huminto siya at ayaw niyang sumobra. Pero nagtanong si Daniel. Mukhang may hindi po sinasabi dito. Napangisi si Daniel. Tumayo ito mula upuan. Tumungo sa isang shelf at kinuha ang bote ng tubig. Tumungga ng konti saka tumalikod sa kanya. Observant ka rin pala. Pero hindi ako yung kailangan mong bantayan ng todo. Napakunot ang noo ni Sheen. Po? Bumaling si Daniel pabalik sa kanya. Hawak pa rin ang bote ng tubig. Sige na nga. Since matalino ka't makulit, may isa pang pasyente na kailangan mong bantayan. Biglang lumamig ang hangin sa paligid. Naramdaman ni Sheen ang bigat ng tinura ni Daniel. Akala ko po kayo lang aalagaan ko. Nakasaad ba sa kontrata? Balik nito, sabay tungo sa mesa at nilapag ang bote. Ang pamilya ko ang nagbayad. Dagdagan na lang ang sahod mo. Pero wala ibang dapat makalam. Kailangan po ng separate chart kung ganun. At ng updated na medical record. Di pwede. Confidential lahat. Hindi pwedeng malaman ng kahit sinong media staff, kahit na mismo agency niyo. Pati yung chart mo, bawal ang pangalan niya doon. Bawal ang digital records, handwritten lang. Pero paano ko po siya mababantay na maayos kung kulang ang impormasyon? Tiwala at instinct mo. Gaya na ginamit mo sa akin kanina. Hindi agad nakapagsalita si Sheen. Gusto niyang tumutol, magsabi ng protocol at ng ethics, pero sa tono ni Daniel, mukhang hindi ito basta-basta makukumbinse. Nasaan po siya? Mahinang tanong niya. Nandito rin sa kabilang wing. Mas gusto niyang wala iba nakakaalam na may sakit siya. At ayokong ituring siya ng ibang tao na parang pasyente. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Dumapo ang katahimikan sa pagitan nila. Sa kabila ng malamig na tono, nakita ni Sheen ang bahagyang pag-aalala na bakas sa mata ng binata. Okay, pero kailangan ko rin po makita ang kondisyon niya. Hindi ako kikilos kapag basta nala ako magbibigay ng gamot o mag-aalaga na walang tamang impormasyon. Tumango si Daniel. Ibibigay ko lang kung anong kailangan mo. Pero tandaan mo, Sheen, kahit isang leak, kahit isang photo lang na kumalat, you're out. Wala po kayong dapat ipag-alala. Hindi ko naman ugali mga alam. Nandito lang po ako para sa tungkulin ko. Ilang segundo silang nagkatitigan. Parang sinusukat ni Daniel ang paninindigan niya. Pero sa huli, binalik nito ang tingin sa tablet at umupo ulit. Good. Mamaya 2:00, magpunta ka sa kabilang kwarto. Tulog pa siya ngayon. Pero pagising niya ikaw nang bahala sa meds niya. 2:00 ng hapon, sakto sa sinabi ni Daniel, binagtas ni Sheen ang hallway sa ikatlong palapag ng mansyon. Sa dulo nito may isa pang kwarto na tila mas pribado. Kakaiba ito sa iba pang bahagi ng bahay. Maingat niyang kinatok ang pinto, sapat para hindi mabigla ang sino mang nasa loob. Sir Michael? Si Nurse Sheen po ito. Mahinahon niyang tawag. Ilang sandali pa'y narinig niya ang mahinang boses mula sa loob. Pasok ka. Pagbukas ng pinto, bumungad kay Sheen ang malamig at maliwalas sa paligid. Malinis, tahimik at may amoy ng eucalyptus oil sa hangin. Sa isang kama sa gitna ng silid, naka-recline ang isang binatang mas bata ng konti kay Daniel. Naka-oxygen tube ito at tila kagigising lang. Magkahawig sila ni Daniel. Parehong matangos ang ilong, maputi at may matatalim na mata. Pero si Michael, mas may banayad na aura. Mas malumanay ang ngiti at mas malambot ang kilos. Kabaliktaran nito ng kapatid. Good afternoon. Good afternoon din, Sheen. Buti naman at gising na kayo. First time ko yata makakita ng nurse dito na hindi mukhang bodyguard. Tumatangong sabi ni Michael. Napatawa naman si Sheen ng mahina. Hindi po kasi ako kasama sa security team. Ako po yung bago niyong private nurse. Ako pala yung patient na under the table. Biro ni Michael. Secret patient. May confidentiality clause pa. Lumapit si Sheen dito.
at maingat na inilapag ang kanyang gamit sa maliit na bedside table. Sir, pwede po ba kitang kunin ng vitals? Sure. Basta wag mo akong tusukin ngayon. Sagot ni Michael na may kasamang biro. Habang kinukuha niya ang pulse at BP ni Michael, napansin agad ni Sheen ang mga indikasyong hindi niya makita kay Daniel. Maputla ang balat ni Michael. May konting cyanosis sa mga kuko at may mabilis na heart rate. May existing medication din sa gilid ng kama na puro for cardiovascular maintenance at may oxygen tank pa sa tabi. Sir, stable naman po ang vitals niyo, pero medyo mataas ang heart rate. Oo, normal yan. Minsan bumababa, minsan parang roller coaster. Sagot ni Michael sabay buntong hininga. Wala po ba kayo nararamdaman ngayon? Chest pain? Shortness of breath? Tanong ni Sheen habang sinusulat ang detalye sa kanyang logbook. Wala naman. Actually, okay ako today. Mas mahirap lang talaga kapag malamig ang panahon. Pero salamat, nurse. Ikaw lang yata nakausap ko ng normal dito sa bahay. Napatingin si Sheen sa paligid. Doon niya napansin na mas tugma ang kondisyon ni Michael sa mga detalye sa medical records na ibinigay sa kanya. Yung mga gamot, diagnosis, at treatment plan, lahat mas akma kay Michael kaysa kay Daniel. Bigla siyang napaisip. Sir Michael, kayo po ba yung may congenital heart defect? Hindi ko po intensyong mga alam pero... Tumahimik si Michael. Ilang segundo at parang nag-aalangan ito bago sumagot. Yup, ako. Ever since bata ako. Pero iniiwasan lang namin pag-usapan lalo na si kuya. Ayaw niyang mabansagan akong may sakit. Mas gusto niya isipin ng mga tao na siya ang may kondisyon. Ironic, no? Napakunot ang noon ni Sheen. Bakit naman po? Protection daw. Kapag nalaman nila ako ang tunay na may kondisyon, baka raw maapektuhan ang pangalan ng pamilya. At baka i-take advantage nila itong sakit ko. Kung si kuya kasi ang magkasakit, di naman sila mangyayaalam. Dahil magkabaliktaran kami na ugali ni kuya. Mas matapang kasi yun kaysa sa akin. Biglang bumigat ang dibdib ni Sheen. So totoo nga hindi si Daniel ang pasyente? At ako ang naloko? Di ka ba sinabihan? Hindi po. Basta ang sabi lang, siya raw ang pasyente. Pero may mga inconsistencies na po ako napansin sa chart. Kayo pala talaga ang kailangan binabantayan? Don't be mad at him, ha? Kuya ko lang yan. May pagka-control freak. Pero mabait din talaga siya. Sa sobrang overprotective, halos ayaw niyang mahawakan ako na ibang tao. Natahimik lang si Sheen. Tila naguguluhan pa rin siya. Isa siyang nurse na sanay sa mga komplikado at delikadong kaso. Pero ito naman, ibang klaseng komplikasyon. Kung sakali po, gusto niyo po bang malaman ng iba? Ang agency, ang attending physician, at least maayos po ang records niyo. Umiling si Michael. Wag na. Hindi ko kaya makita mukha ni kuya kapag nalaman niyang may nagsumbong. Pakiusap lang, Sheen. Kahit di siya madali kasama, lahat ginagawa niya para sa akin. Napabuntong hininga si Sheen. Tumingin siya sa mapagkumbabang mata ni Michael at muling napaisip. Tumayo siya at tinapos ang note sa logbook. Opo, Sir Michael. Naintindihan ko. Salamat. At kung pwede, Michael na lang. Di na kailangan na, sir. Okay, sige, Michael. Simula nang makilala ni Sheen si Michael, tila ba unti-unting nagliliwanag sa kalituhan niyang nararamdaman mula sa unang araw ng kanyang trabaho. Gabi-gabi niyang iniisip ang mga nakita at narinig. Kahit pa hindi niya alam ng direkta ang nangyari, malinaw na sa kanya ngayon ang katotohanan na wala talagang sakit si Daniel. Hindi ito ang pasyente. Hindi rin ito ang kailangang bantayan sa anumang medikal na kondisyon. Maliban na lamang kung ego nito ang may diferensya. Pero pinili ni Sheen ang katahimikan. Hindi siya nagsumbong. Hindi niya sinabi sa agency, sa assistant ni Daniel, o sa kahit na sinong doktor na naka-assign dahil sa respeto niya sa pasyente. At sa likod ng lahat ng kaartehan at kayabangan ni Daniel, doon niya unti-unting nakita ang isa pang katotohanan. May dahilan lahat ng kilos nito, ang pagpapanggap,
ang pagiging mahina sa harap ng ibang tao, at ang tila kakaibang galit nito sa mundo. Matapos niyang asikasuhin si Michael bago ay tumatulog at tiyaking maayos ang oxygen at mga gamot nito, bumalik siya sa main suite kung saan naroon si Daniel. Nakaupo ito sa harap ng laptop pero mukhang wala sa mood magtrabaho. Busy po ba kayo? Tanong ni Shin at inilapag ang kanyang clipboard sa gilid. Wala naman, puro email lang. Baka kamag-anak na nag-aalala ko, no? Sagot ni Daniel nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Napansin ni Shin na mapait ang ngiti ng lalaki sa labi nito. Pasensya na. Minsan nakakapagod ding umarte. Umupo si Shin sa silyang kaharap ng lamesa. Pinagmamasdan niya si Daniel na tila ba may gustong sabihin pero pilit kinikimkim. Alam ko rin naman. Alin? Nawala kang sakit. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Daniel. Hindi ito tumanggi, hindi rin nagalit. Sa halip tumawa ito ng mahina. Matagal ko nang alam na matalino ka. Alam ko na papansin mo rin. Bakit hindi mo sinabi agad? Para may dahilan ako manatili malapit kay Michael. At para hindi siya pag-interesa ng pamilya. Kapag ako may sakit mananahimik sila. Pero kapag siya, Diyos ko, para mga buwitre ang kamag-anak namin. Tumango si Shin at unti-unting nauunawaan ang lalim ng pinagdaanan ng magkapatid. Naalala ko, 1 taon matapos lumabas ang issue kay Michael, gusto na siyang ilipat ng tiyahin namin sa ibang bansa. Treatment daw. Pero alam namin, gusto lang nila ilayo para makuha ang kontrol sa kumpanya. Kaya ginawa ko ito. Lahat ng atensyon kinuha ko. Lahat ng awa pinunta ko sa sarili ko para kay Michael. Anong issue po? Tanong ni Shin. Sandaling nanahimik si Daniel. Tumayo ito mula sa upuan. Lumapit sa bintana sa nagsalita. May insidente dati. Michael was involved in a car accident. Minamatay. Pero hindi siya may kasalanan. Bumalik siya noon sa mansyon na halos bali-bali na ang katawan. Pero imbes na alagaan, binatikos. Kaya tinago namin siya. Itinago namin ang totoo. Napalunok si Shin. Hindi na siya nagtaka kung ba't napahagaan ang loob niya kay Michael. Kung bakit tila mas totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Alam mo hindi tama tong ginagawa mo, di ba? Bulong niya. Oo, pero sa ngayon ito lang ang paraan para matahimik ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pasensya ka na kung nadamay ka sa lahat ng ito. Okay lang po, hindi ako nagsisisi. Talaga? Ngumiti si Daniel, pero may halong biro sa tinig. Di ka ba na bad trip sa lahat ng pang-uuto ko? Actually, oo, nung una. Pero ngayon, parang mas gusto ko na yung alam ko yung totoo kesa sa sinusubuan na ako ng kwento. Napangiti si Daniel. Ikaw lang yata ang nurse na hindi natakot sa akin. Sanay na po ako sa pasyenteng mas malakas pa sa akin at mas pilyo. Ilang linggo na rin ang lumipas simula nung malaman ni Shin ang buong katotohanan sa pagitan ng magkapatid na Tan. Mula noon tila naging mas magaan na ang bawat araw niya sa mansyon. Mas naging kalmado si Daniel. Mas naging bukas na rin si Michael sa mga kwento nito. Hindi niya rin maitatanggi sa sarili. May kakaiba na siyang nararamdaman tuwing napapatingin siya kay Daniel. Mas madalas na sila nagkakausap. Madalas siyang yayain ni Daniel na magkape sa veranda. Doon sila nagkakakwentuhan ng kung ano-ano. Pero kahit patila mas naging malapit si Daniel sa kanya, hindi pa rin maalis ang pagiging matigas ng ulo nito. Isang hapon habang nag-aayos ng gamot si Shin para kay Michael, bigla siyang tinawag ng binata. Nurse Shin. Nakangiting sabi ni Michael, habang nakahigat nakasandal sa malambot na unan. Sagutin mo nga ako ng totoo. Napatingin si Shin sa binata at kumunot ang noo. Ba't pakiramdam ko may gusto ka sa kuya ko? Napatigil si Shin sa ginagawa. Napaatras ng bahagya ang kamay niyang may hawak na gamot. Sabay napatingin kay Michael na tila aliw na aliw sa reaksyon niya. Ha? Anong? Saan mo naman nakuha yan? Kasi, kapag dumadaan siya parang napapatuwid ka na upo bigla. Tapos pagkausap mo siya parang ang lambot ng boses mo. Sabay tawa ni Michael. Hindi sanay lang ako. Ganito talaga yung tono ko, professional ako, no? Depensang tugon ni Shin. Pero, halos nagkakandara pa siya sa pagtatago ng pamumula ng pisngi. Professional?
So wala ka nararamdaman kahit konting kilig? Napabuntong hininga si Shin sa katumalikod ng bahagya. Okay, fine. Minsan lang. Minsan lang naman. Yung tipong pag ngumingiti siya parang gusto mong sapakin kasi ang kapal ng mukha niya. Pero ang gwapo niya pa rin. Humagalpak ng tawa si Michael. Grabe, sobrang honest mo. Baka marinig ka ni kuya niyan. Naku, imposible ah. Wala naman siya dito. Nasa kabilang kwarto siya. May ka-video call daw sa board. Mabilis na sagot ni Shin at muling inayos ang gamot. Ngunit bago siya makalakad papunta sa shelf ng supplies, bigla siyang napahinto. Actually, Sabay sabi ng pamilyar na boses sa likuran. kanina pa ako nasa pinto. Parang naniga si Shin sa kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon at tumambad nga sa kanyang harapan si Daniel. Nakasandal ito sa gilid ng pinto at may hawak na folder. Ano nga ulit yung sinabi mo? Napakagat labi si Shin. Wala, miscommunication po yun. Baka ibang kuya yung tinutukoy ko. Napailing si Daniel. Ang dami kuya sa bahay na to, no? Pero ako lang naman ang gwapo. Pumitik si Michael mula sa kama. Sabi ko na nga ba dapat sinara ko yung pinto? Hindi na alam ni Shin kung matatawa, matutunaw o tatakbo palabas ng mansyon. Sa buong buhay niya bilang nurse, never pa siyang nabuking ng ganito. Mukha akong tignan ng ganyan. Kung makangiti ka dyan para ka nanalo sa bingo. Lumapit si Daniel at nilapag ang hawak na folder sa mesa ni Michael. Saka umupo sa may gilid ng kama. Hindi naman sa nanalo, pero hindi rin ako talo. Aminin mo na lang, nagkakagusto ka na sa akin. Feeling mo lang yan. Balik ni Shin at umirap. Yung ugali mo walang gamot. Yung puso mo, may pag-asa pa bang tumibok para sa akin? Sabay kindat ni Daniel. Pwede ba? Ang dami kong ginagawa ha. Hindi ka kasama sa schedule ng meds today. Hindi napigilan ni Michael ang malakas na tawa niya. Halos mapaluha siya sa kilig. Sa tagpong siya mismo ang may pakana. Grabe kayo, parang teleserye la eksena. Wait lang, kukunan ko muna. Sabay abot sa phone niya at kunwari may balak mag-record. Subukan mo yung video, tatanggalin ko yung dextrose mo. Banta ni Shin. Tila ba lalo lamang lumalala ang pagiging mapaglaro ng binata. Hindi na ito kasing sungit tulad ng dati. Sa halip, mas naging madalas ang pagbibiro nito. Isang araw ng linggo, nagpaalam si Miss Bianca na may darating na mga relatives si Daniel mula Cebu at Pampanga. Formal daw ang usapan at mag-uulat ang pamilya tungkol sa kalagayan ni Daniel. 3:00 ng hapon, habang pinapainom ni Shin ng gamot si Michael sa kabilang kwarto, narinig niya ang mahinang kaluskos sa hallway. Shin. Tawag ni Daniel sa mahinang boses. Napalingon siya, nakapajama pa ito, may robe pa sa balikat at hawak-hawak ang baso ng tubig. Ano na naman? Papunta na sila, maganda ka na. Anong palabas ang gagawin natin? Napapaismid na saad ni Shin. Huwag kang pasaway basta go with the flow ka na lang. At doon niya na-realize, kailangan na naman nila mag-acting. Mabilis siyang tumalikod at pinilit ang sarili na huwag matawa. O sige, ako nang bahala. Pero kapag sumobra na yung pag-arte mo, hindi na kita sasaluhin. Pagdating ng mga bisita, agad silang iniharap ni Miss Bianca sa malaking receiving area sa ground floor. Sa isang malambot na chaise lounge, nakahiga si Daniel, may nakapatong na hot compress sa tiyan at kunutang noon na tila laging may iniinda. Anak? Wika ng isang matandang babae, ang tita Linda nang makalapit at hinaplos ang noo ni Daniel. Ba't parang lalo kang pumayat? Medyo po, tita. Medyo mahina ang katawan, lalo pag malamig ang panahon. Tumikim si Shin mula sa likuran. Ma'am, sabat niya ng buong paggalang. Nasa adjustment stage pa po siya. May mga araw pong malakas siya, may araw din po na parang ngayon, mahina siya kaya po nakahiga siya para di sumakit yung likod. Oh, kawawa naman. Kumakain ka ba ng maayos, iho? Tanong pa ng isang kamag-anak. Kahit anong ihain ni Shin, sinusubukan ko naman pong kainin. Sagot ni Daniel sabay tingin kay Shin at ngumiti ng pilyo. Pinilit ni Shin na manatiling seryoso ang muka. Opo,
Pinipilit ko pong sundin ang tamang diet plan niya. Good, ani Linda. Kasi maraming nag-aalala sa'yo, anak. Sabi ng mommy mo, ikaw lang daw ang umaako sa lahat. Hindi po sa lahat na oras, pero ginagawa ko lang po ang kaya ko. Sagot ni Daniel. Grabe. Parang drama-rama sa hapon. Naisip ni Sheen habang pinipigilan ang pagtawa. Matapos ang maikling pagbisita, paunti-unti nang nagpaalam ang mga kamag-anak. Si Daniel, buong dramang inaalalayan ni Sheen pabalik sa itaas. Hawak ang siko nito at kunwari, mahina pa rin ang lakad. Pagkasara ng pinto ng suite, agad itong bumalikwas at naupo ng diretso sa sofa. Wow, that was exhausting. Sabi ni Daniel sabay tanggal ng roba. Kumusta acting ko? Oscar-worthy ba? Hindi nakatiis si Sheen at napahagalpak ng tawa. Grabe ka talaga. Kala ko tuloy may huling habilin ka na kanina. Uy, convincing naman ako, di ba? Convincing ka nga. Akala nila di ka nagtatagal hanggang Pasko. Perfect. Mas konti ang tanong, mas konting pakialam. Mas safe si Michael. Tumigil ng saglit si Sheen. Sa likod ng lahat ng biro at pag-arte nito, alam niyang ang motibo ni Daniel ay totoo. Naaaliw man siya sa eksenang ito, hindi rin niya maiwasang maantig. Alam mo, bihira ako makakita ng ganyang klaseng sakripisyo. Kahit pa ang kulit mo minsan nakakabilib ka din. Ngumiti si Daniel pero hindi na biro ang ngiting yon. Ikaw, bihira din ako makakita ng nurse na game sa lahat ng drama ko. Luminga si Sheen sa paligid. Saka lumapit ang bahagya sa sofa kung saan nakaupo si Daniel. Maingat siyang naupo sa kabilang dulo, pero sapat ang distansya para maramdaman ang init ng presensya nito. Minsan, naiisip ko din. Kung paano mo nakakayang itago lahat. Di ka ba napapagod? Lahat ng ito araw-araw mo inuulit. Hindi ba mabigat? Nakakapagod. Pero kapag naiisip ko si Michael, parang kaya pa naman. Kasi kung hindi ako, sino pa? Wala ibang susugal para sa kanya gaya ng ginagawa ko. Di ko man alam lahat ng pinagdadaanan niyo pero ramdam ko yung bigat. Yung totoo, nung una inis na inis ako sa'yo. Akala ko maarte ka lang talaga pero ngayon. Ngayon? Ngayon naintindihan na kita. At saka, tumaas ang kiling ni Daniel. At saka? Nakikita ko na rin kung ba't ka ganyan. Marunong ka pala magmahal. Hindi lang halata. Natahimik si Daniel. Maya-maya'y tumayo ito mula sa sofa. Lumapit sa may bukas na bintana at pinagmasdan ng mga ilaw sa hardin sa ibaba. Marahang inilagay ang kamay sa bulsa ng pajama. Saka nagsalita. Hindi ko ito ginusto, Sheen. Hindi ko pinili mabuhay sa ganitong paraan. Pero minsan, kailangan mong gawing kalasag ang sarili mo para sa mga taong mahalaga sa'yo. Tahimik ang buong mansyon ng gabing yon. Madilim ang paligid at tanging tunog ng malamig na hangin mula sa garden ang maririnig sa labas ng mga bintana. Katatapos lang ng regular check-up ni Sheen kay Michael. At gaya na nakagawian, inihanda niya ang lahat ng gamit para sa gabi. Ngunit halos 1 oras pa lang ang lumipas, mula nang siya'y bumalik sa main suite, isang malakas na katukan narinig niya. Sheen! Tinig yun ni Daniel. Agad siyang napabangon mula sa pag-upo. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang namumutlang mukha ni Daniel. Si Michael inatake, hindi siya makahinga. Hindi na siya nagtanong. Sa isang iglap tumakbo na siya papunta sa kabilang silid. Pagpasok niya, nadat na niya nakahiga si Michael sa kama. Hawak-hawak ang dibdib at pilit na hinahabol ang hininga. Sir Michael! Tawag niya. Mabilis niyang sinuot ang gloves at kinuha ang stethoscope. Pulse rate elevated, BP dropping, magdala ka ng oxygen tank, bilisan mo! Parahang utos niya kay Daniel. Pero ramdaman ka ba? Kumilos din ito agad. Michael, pakinggan mo ako. Huminga ka, mabagal lang. Inhale, exhale. Kaya mo yan? Ha? Kaya mo yan? Sambit ni Sheen habang ina-adjust ang oxygen at siniguro ang airway nito. Sheen, masakit. Halos hindi marinig ang boses ng binata.
Alam ko, sandali na lang. May gamot ako dito, ha? Sagot ni Shin at inabot ang sublingual tablet. Pagkatapos sa ilang minutong agarang atensyon, unti-unti ring bumalik sa normal ang paghinga ni Michael. Nakapikit ito at humihinga na ng mas maayos. Pero mahina pa rin. Nakaupo si Daniel sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ng kapatid. Akala ko hindi na siya aabot. Bulong nito kay Shin. Kung na-delay pa tayo kahit 5 minuto, hindi ko alam ko. Sagot ni Shin ngunit hindi niya na tinapos ang pangungusap. Kahit sanay siya sa emergency situations, iba ang bigat na eksenang yon. Iba ang pakiramdam kapag ang taong inaalagaan mo, unti-unti nang pinipigilan ng katawan na lumaban. Kinabukasan, nagtipon ang pamilya ni Daniel sa silid sa ibaba. Tahimik ang bawat isa. Si Miss Bianca ang nagdala ng balita na may available na heart donor. Fully matched. Aniya, hawak ang dokumento. Si Michael ang top priority sa transplant list. Ready na ang medical team. Kailangan lang ng final consent yung pamilya. Napahawak si Daniel sa noo. Ilang buwan na nilang hinihintay ito. Hindi na natin kailangan ipagpatuloy yung drama. Ito na yung simula ng totoong laban. Wika niya sa mababang tinig. Lumapit si Shin at inilapag ang kamay sa balikat. Gagaling siya. Nang dumating ang araw ng operasyon, hinihila na ng stretcher si Michael papuntang ambulansya. Tanging pamilya lang ang nakakaalam. Pati ang mga kamag-anak, walang kaalam-alam sa tunay na kondisyon ng lalaki. Kuya, salamat sa lahat. Huwag kang magsabi ng ganyan. Bumubuhay ka pa. Napangiti si Michael at saka tumingin kay Shin. Nurse Shin, kundi dahil sa'yo, baka matagal na ako nawalan ng pag-asa. Napapikit si Shin at bahagyang pinisilang kamay ni Michael. Nang makaalis ng sasakyan, hindi na napigilan ni Daniel ang luhang kanina pa pinipigilan. Ngunit lumapit si Shin at walang salitang niyakap siya. Matapos ang operasyon ni Michael, unti-unti nang bumalik sa katahimikan ng mansyon. Pero hindi pa rin nawala ang tensyon. Ang buong angka ng nagpapadala ng mga regalo, bulaklak, at mensaheng puno ng drama para kay Daniel. Get well soon, Daniel. Napakabilis mo namang gumaling, anak. Believe talaga ako sa'yo. Malakas ka pa rin kahit may pinagdadaanan. Nabasa ni Shin ang isa sa mga cards habang nag-aayos siya ng bulaklak sa receiving area. Napailing siya sabay bulong sa sarili. Di nga sila aware na si Michael ang totoong inoperahan. Isang maid ang lumapit sa kanya. Ma'am, yung ibang kamag-anak po nagtatanong kung kailan daw makaka-recover si Sir Daniel. May gusto pang magdala ng camera crew. Napasinghap si Shin. Nako, sabihin mo nalang nagpapahinga pa. Mahirap ipaliwanag kung bakit ang operado biglang nasa gym mamayang hapon. Sagot niya at tatawa ng mahina. Napailing na lang si Shin habang pinagmamasdan si Daniel mula sa malayo. Nakaupo ito sa veranda, nakasando, may hawak na libro, pero mukhang di naman nagbabasa. Paminsan-minsang palihim itong sumusulyap sa kanya. Maya-maya pa, napansin ni Shin na tila ba nakakunot ang noon ni Daniel habang nagbabasa. Lumapit siya at napansin ang librong hawak nito. Daniel, baliktad yung libro. Nanlaki ang mga mata ni Daniel at mabilis na tiningnan ang hawak niya. Buong oras pala'y baliktad ang hawak niyang libro. Napakamot siya sa batok at binaliktad ang pahina. Di mo naman kailangan magpanggap na nagbabasa. Natatawang sambit ni Shin. Kanina ka pa palihim na nakatingin sa akin. Bahagyang namula ang pisngi ni Daniel. Pero hindi niya ito pinahalata. Hindi ako tumitingin sa'yo. Tinitignan ko lang kung tama ba ayos ang bulaklak. Pangit ang alignment. Umikot siya sa gilid ni Daniel sabay sandal sa railing ng veranda. Tinagilid ang ulo para tignan nito ng masinsinan. So, kung di mo ako tinitingnan dahil sa bulaklak, ibig sabihin, tinitingnan mo ako dahil maganda ako. Mula sa gilid ng mata nakita niya ang bahagyang pagtigil ni Daniel sa pag-flip ng pahina. Hindi ito agad sumagot. Aminin mo na, Daniel. Gusto mo talaga akong tingnan.
Kasi nga maganda ako. Okay, sige. Oo, maganda ka. Natigilan si Shin at hindi niya inaasahan ang direktang sagot. Pero hindi pa doon, nagtapos si Daniel. Pero mas maganda ka sana kung di ka masyadong maingay. Nabigla si Shin, hindi agad siya nakapag-react. Pati ang dila niya parang nabilaukan sa sariling pang-aasar. Ha? Excuse me? Ngumisi si Daniel sa kanya. Yan, ganyan. Mas bagay sa'yo yung tahimik. Kundi lang niya ito amo. Kanina niya pa ito binatukan. Pinili niya na lang na iwan ito. Dahil baka mag-asaran na naman sila. Dumiretso siya sa loob ng kwarto ni Michael. Pagkatapos ng successful operation nito, naging mabilis ang recovery ni Michael. Kumusta ka na, Michael? Tanong ni Shin habang kinukunan nito ng BP. Mas okay na. Medyo mabagal lang gumalaw pero ramdam ko ibang katawan na to. Ang OA mo, puso lang yung pinalitan sa'yo, no? Basta tuloy-tuloy lang ang monitoring. Makakabalik ka rin sa dati mong lakas. Simula na operahan ako, napapansin ko si kuya para ibang tao na. Napatingin si Shin. Bakit mo naman nasabi? Ewan, basta mas tahimik siya. Pero mas madalas siya nakatingin sa'yo. Ha? Bakit ako? Gumiti si Michael. Feeling ko may binabalak yun eh. O baka may nararamdaman. Tigilan mo na nga yung paghihinala mo ng walang basihan. Mabilis na sagot ni Shin pero hindi maikakaila ang pamumula ng kanyang pisngi. Oh, tapos na rounds mo? Opo. Upo ka muna dito. Anyaya ni Daniel. Sabay turo sa upuang kaharap ng veranda. Napilitan siyang umupo. Ngayon maayos na si Michael. Parang gusto ko na rin maging totoo. Tumingin si Shin sa binata at nag-aalangan nito kung ano isusunod na sasabihin. Shin, alis ka na diba? Sabi ni Bianca may bagong assignment ka na. Tumango si Shin. Sa susunod na linggo, lilipat na ako. Alam ko namang temporary lang to. Pwede bang bago ka umalis, magkaroon ako ng chance na ipakita ang seryoso ako? Saglit na natahimik si Shin sa narinig. Akala niya nagkamali lang siya ng dinig. Pero totoo ang niyayaya siya ni Daniel. Ha? Ano sabi mo? Lumabas tayo. Gusto ko sana i-date ka. Napahagat ng labi si Shin. Hindi siya agad nakasagot. Parang may kung anong bumara sa lalamunan niya dahil sa sobrang pagkagulat. Teka lang, ikaw ba talaga si Daniel Tan? Baka naman naposes ka ni Michael. Ngumiti si Daniel. Oo, ako to. At conscious ako sa lahat na sinasabi ko ngayon. Ramdam niya ang init ng pisngi. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ang bilis ng tibok ng puso niya. Maraming beses na siyang tinanong ng ibang lalaki. Pero bakit ngayon lang siya hindi makasagot? Ayaw mo ba o hindi? Sige na nga, papilit ka eh. Pero since ikaw naman nagaya, ikaw man libre. Ngumiti ng malawak si Daniel. Of course. Ngunit bago pa man dumating ang takdang gabi ng kanilang unang date, may natuklasan si Shin na bumaliktad sa lahat ng nararamdaman niyang saya. Habang ina-update niya ang kanyang online medical records, nakatanggap siya ng email mula sa dati niyang kaibigan sa Riyadh. Kapwa nurse na hanggang ngayon, naroon pa rin sa ospital na dati nilang pinagtatrabahuhan. Shin, nakita ko yung pangalan ni Daniel Tan sa mga lumang reports noong nag-health audit. Siya pala yung pumirma sa termination recommendation ng batch natin. Isa ka sa listahan, di mo ba alam? Napapitlag si Shin. Hindi siya makapaniwala. Agad niyang hinanap ang detalye. At doon nga niya nakita sa isang corporate health initiative na pinondohan ng Tan Group para sa cost-cutting ng ilang hospitals abroad. Ang ospital nila sa Riyadh, isa sa mga napili para sa restructuring. At si Daniel, na noon ay wala pang personal na connection dito, lumagda sa report na yon. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang nagpunta sa veranda kung saan kadalasang nagkakape si Daniel. Daniel, tawag niya. Uy, good morning. Ready ka na ba sa dinner mamaya? May gusto sana ako itanong.
Napansin ni Daniel ang pagbabago na ekspresyon niya. Ano yun? Naalala mo ba yung health initiative ng kumpanya mo sa Riyadh 3 years ago? Yung audit? Yes, vaguely. Bakit? Kasi doon ako nagtrabaho nun. Nurse ako sa isa sa mga ospital na naapektuhan. Natigilan si Daniel. Hindi to agad sumagot. Isa ako sa mga natanggal, wala man lang abiso. Basta nalaman ko na lang na wala akong kontrata. Akala ko nung sadyang malas na ako. Pero kahapon may nagsabi sa akin na ikaw pala ang pumirma ng final approval. Wait, Shin. Hindi ko alam. I swear. Marami akong pinipirmahang reports nun. Minsan hindi ko na mabusisi. Corporate filtering lang yan. Hindi ako nagdesisyon kung sino matatanggal. Tumango si Shin. Naintindihan ko. Kaya nga hindi ako galit. Gusto ko lang malaman kung alam mo ba talaga. Shin, I'm sorry ah. Kung alam ko lang nakasama ka dun. Kung alam ko lang na ikaw yun. Huli na rin naman para sa sorry. Tsaka hindi mo naman talaga kasalanan. Pero masakit lang. Kasi habang ako pinipilit bumangon dito sa Pilipinas, ikaw pala bahagi ng dahilan kung ba't ako bumagsak. Hindi makatingin si Daniel. Kung alam ko lang. Hindi ko alam kung paano ako babawi. Di mo naman kailangan bumawi. Gusto ko lang marinig yung totoo. Gusto ko ayusin to kahit papano. Naku, hindi lahat ng bagay inaayos ha. Minsan tinatanggap na lang. Shin. Matutuloy pa rin ang dinner, Daniel. Pero siguro hindi na bilang date. Natuloy ang hapunan nila ni Daniel gaya na napagkasunduan. Sa isang restaurant sa may Tagaytay City, ang napili nito, overlooking ang buong lungsod. Malamig ang simoy ng hangin, at tila sinadya ang bawat detalye upang maging espesyal. Ngunit hindi lahat ng tanawin sapat para punan ng katahimikan sa pagitan nila. Habang sabay nilang pinagmamasdan ng city lights sa ibaba, kapwa sila focus sa kanilang pagkain. Masarap ba in order mo? Oo, okay lang. Maiksing sagot ni Shin habang tinutusok ang kanyang salmon. Gustuhin man ni Daniel na ibalik ang dati nilang masayang biruan, batid niyang hindi ganun kadali ang lahat. Ang pagiging awkward ng gabing yon, hindi dahil sa kawalan ng usapan, kundi dahil sa mga salitang hindi alam kung saan isisingit. Pagkatapos ng dessert, naglakad sila sa may garden area ng restaurant. Doon muling nagsalita si Daniel. Shin, kung ayaw mo talaga ng dinner na to, sana sinabi mo. Ayoko kasing pilitin. Hindi mo naman ako pinilit. Gusto ko rin makaramdam na okay pa rin tayo kahit papano. Pero hindi ko rin mapilit ang sarili kong maging masaya agad, Daniel. Gusto kong bumawi. Kung may ibang paraan para magawa ko yun, sabihin mo lang. Di mo nga kailangan bumawi. Hindi mo naman sinadya. Hindi rin natin ginusto yung mga nangyari. Pero, mas pipiliin ko itayo ulit ang sarili ko kesa hintayin ko na ayusin mo ang lahat. Maagang gumising si Shin upang maghanda para sa huling araw niya bilang private nurse ni Michael. Lahat ay abala sa preparasyon. Si Michael naging masigla na rin. Nakangiti ito habang naghahanda ng maliit na salo-salo sa garden ng mansyon. Nurse Shin! Sigaw ni Michael mula sa veranda. Huling araw mo na pero mukhang ikaw pa ang pinakamalungkot. Siyempre, mamimiss ko yung corny jokes mo. Ngumiti siya ng malapitan nito. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang dumating ang tawag mula sa ospital na pinasahan niya na application ilang buwan na nakakalipas. Hindi niya na ito masyadong inasahan. Di naman siya nag-follow up. Hello, Ma'am Shin. This is from Grand Metropolitan Medical Center. You've been endorsed and shortlisted for a senior nurse position. May we schedule your interview tomorrow? Nanlaki ang mga mata ni Shin. Po, sino nag-endorse? May confidential internal referral, ma'am. Sorry po, yun na po ang info na allowed namin ibigay. Pagkababa ng tawag, halos di siya makagalaw. Wala naman siyang kilala sa ospital na yon. At senior nurse agad ang posisyon? Parang imposibleng mangyari yon ng basta-basta. Shin, okay ka lang ba? Para ka nakakita ng multo. Tawag ni Michael. Tinawagan ako na ospital. May endorsement daw ako para sa senior nurse position. Wala naman akong kilalang tao dun. Natahimik si Michael saglit sa hangumiti. Wala ka bang hinala kung sinong gumawa? Wala.
Sagot niya pero sa loob niya, alam niyang may isang taong posible. Pagkatapos ng selebrasyon, habang inaayos ang mga gamit sa kwarto, dumaan si Daniel sa pintuan. May hawak itong maliit na papel. Sheen, congrats. Reference letter yan, baka makatulong. Tiningnan niya ang papel. Formal letter ito na may pirma ni Daniel at may nakalagay na heading ng Grand Metropolitan. Napabuntong hininga siya. So ikaw nga. Tulong yan para sa karir mo. Sana sinabi mo. Baka kasi hindi mo tanggapin kung alam mong galing sa akin. Di ko alam kung ano mararamdaman ko ngayon, Daniel. Galit, gulat, o baka pasasalamat, pero to be honest, ang bigat pa rin sa loob ko. Okay lang. Wala naman ako hinihintay na kapalit. Basta alam kong kahit papaano makabawi man lang ako ng konti. Salamat. Pero hayaan mo ako muna magdesisyon kung kailan ako handang bumalik sa dati. Lumipas ang ilang buwan mula nang lisanin ni Sheen ang mansyon ng pamilya Tan. Matagumpay ang naging transition niya sa bagong trabaho. Senior nurse siya ngayon sa Grand Metropolitan Medical Center, isang prestihiyosong ospital sa Makati. Malaki ang sahod, maayos ang pasilidad, at higit sa lahat malinis ang pangalan niya bilang professional. Pero kahit gaano ka-busy ang schedule, kahit ilang pasyente pa ang alagaan niya, hindi niya maiwasang mapaisip kung kumusta na kaya si Daniel. Hindi na sila muling nag-usap simula nung araw ng kanyang pag-alis. Wala na ring update, ni isang text man lang. At kahit pa may pagkakataong umaasa siyang bigla na susulpot ito sa ospital o tatawag kahit saglit, tuluyan na lang itong nawala sa paligid niya. Siguro sumuko na yun. Minsan, napapaisip siya habang nakaupo sa nurse station at tinatapos ang mga reports. Hanggang isang araw, nang pauwi na siya mula sa shifting, nadaanan niya ang lobby kung saan may special event ang ospital na isang medical partnership conference. Nagulat siya na mapansin ang pamilyar na boses habang may kausap ito sa gilid ng hallway. Sheen? Michael! Ikaw pala yan! Lumapit si Michael at agad siyang niyakap. Ang ganda mo pa rin, Nurse Sheen. Senior nurse na pala. Ikaw din, lakas mo na ah. Parang di ka galing sa major surgery ah. Nox, recovery king na yata ako. Nagkwentuhan sila saglit. Pero sa isip ni Sheen, naglalaro pa rin na isang tanong. Bakit kaya si Michael lang at wala si Daniel? Ano palang ginagawa mo dito? Kasama ako sa team ni Kuya. Umattend kami ng partnership meeting dito sa ospital niyo. Si Kuya mo? Nandito si Daniel? Bago pa man makasagot si Michael, may tumawag sa kanyang likuran. Sheen. Halos di siya makagalaw. Paglingon niya nandun si Daniel. Naka-dark blue suit ito, may hawak na tablet at nakangiti sa kanya. Hi. Hi. Maiksing sagot niya dito. Nagkatinginan sila ng matagal. Si Michael naman marahang umurong. Maiwan ko muna kayo may call ako. Paalam nito. Sabay bigay na makahulugang ngiti kay Sheen. Naglakad sila ni Daniel papunta sa maliit na lounge area ng ospital. Wala munang nagsalita. Hanggang sa si Daniel na nagsimula. Matagal ako naghintay ng tamang timing. Pero narealize ko baka hindi ko na kailangan hintayin yan. Kung pwede ko naman piliin ngayon. Bakit ngayon lang? Tanong ni Sheen. Natakot ako Akala ko wala na ako lugar sa buhay mo pagkatapos ng lahat. Pero gusto ko subukan. Gusto ko lumapit ulit. Kahit di ako sigurado kung may lugar pa ako. Napabuntong hininga si Sheen. Alam mo, hindi naman ako galit sa'yo Nasaktan lang talaga ako noon. Pero hindi kita tinaboy. Umalis lang ako kasi kailangan ko itayo yung sarili ko. At sa totoo lang hinihintay rin kita. Napangiti si Daniel at tila nabunutan ng tinik. Gusto ko sana ligawan ka, Sheen. Papayagan mo ba ako? Hindi agad sumagot si Sheen. Tumingin siya sa mga mata nito. Wala na roon ang pamilyar na kayabangan. Tumango siya. Pwede. Pero dahan-dahan lang Baka masapa kita kapag umarte ka na naman. Thank you. Mahina ngunit tapat na sambit ni Daniel. Di ko in-expect na pagbibigyan mo pa ako ng chance. Sa totoo lang, ilang beses kong pinilit na wag na lang umasa. But every time na naiisip kita, Sheen, parang di ko kayang sumuko. Napakurap si Sheen. Saka siya bahagyang tumawa ng pilit. Huwag ka masyadong madrama, Daniel.
Baka isipin na ibang tao dito pinapaiyak kita. Hindi, seryoso ako. Di ko na ulitin lahat ang pagkukulang ko dati. Alam ko di sapat na sorry pero gusto kong patunayan na iba na ako ngayon. Ilang araw pagkatapos niyon, sinadya ni Daniel na ihatid si Sheen pauwi sa Laguna. Matapos ang shifting nito. Hindi niya akalaing makakasabay siya sa pamilya ni Sheen na abalang naghahanda ng hapunan sa labas ng bahay. Oh, sino yung kasama mo, anak? Tanong agad ang nanay ni Sheen habang naglalatag ng pinggan. Ma, si Daniel po, yung dati kong pasyente. Nag-aalang ang sagot ni Sheen na halos di makatingin. Si Daniel? Sabay-sabay na tanong ng tatlong tiyahin niyang nasa veranda. Siya po yung may sakit dati, diba? Singit ng bunsong kapatid na tila hindi naman talaga inosente. Hindi po. Di naman talaga siya yung may sakit. Sabay singit ni Michael na biglang sumulpot. Ako po talaga yun. Nagkunwaring siya. Nagkagulo ang lahat. Long story, ma. Basta kaibigan ko siya at nililigawan niya na ako. Sabay-sabay na nag-react ang mga nakarinig sa kanila mula sa lamesa. Di pakilala mo ng maayos, anak. Para di kami nag-aakala scammer yung kasama mo. Sabi ng kanyang ina. Napakamot na lang ng ulo si Daniel sabay tango. Daniel Tan po. At nagpapakilala bilang future boyfriend ni Sheen kung papayagan niyo. Tumawa ang ginang. Ay naku, tignan natin kung papasa ka sa panlasa ng tatlong tita dito. Pati kay Papa. Singit na isang pinsan mula sa may gate. Habang naglalatag sila ng hapunan, hindi mapigilan ni Sheen ang matawa, kahit kabado pa rin ang dibdib. Hindi niya inakalang darating sa puntong magiging ganito ang lahat. Ang isang lalaki na akala niya suplado, mayabang at walang pakialam, ngayon nakaupo sa harap ng pamilya niya at seryosong pinaninindigan ng nararamdaman. 2 buwan na ang lumipas mula na opisyal siyang ligawan ni Daniel. At sa mga panahong yun, hindi naging madali ang lahat. Mula sa araw-araw na video call kahit papagod si Sheen sa shifting, hanggang sa mga sorpresang delivery tuwing gabi, at bigla ang pagbisita ni Daniel sa ospital kahit pa binabantayan siya ng mga doktor. Nakakahiya ka talaga. Bulong ni Sheen, nang minsang inabutan siya ni Daniel ng bouquet habang nasa hallway na ospital. Ganun talaga. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na may nagmamahal sa'yo kahit pawisk at may eyebags. Dahil sa pagiging prangka at pagiging in love ni Daniel, hindi na talaga natupad ang hiling ni Sheen na panatilihing lihim ang kanilang relasyon. Kahit na gusto niyang panatilihing pribado ang espasyo nila, tila hindi talaga ito maiiwasan. Sheen, totoo ba itong nabasa ko? Tanong ng kanyang kaibigang nurse isang umaga, habang may hawak na tabloid na may malaking litrato nila ni Daniel. Billionaire heir Tan, madalas umiikot sa ospital. Bagong nurse, bagong inspirasyon. Napapikit si Sheen at napahawak sa sentido. Nakakahiya na talaga to, grabe naman yung mga paparazzi. At lalo naging usap-usapan nang makumpirma na sinagot niya na si Daniel, lalo na sa sariling pamilya nito. May ilan sa mga kamag-anak ang bumati, pero may iba ding hindi mapigilan ng pagtaas ng kilay. Talaga bang nurse ang pinili ni Daniel? Hindi inaasahan ni Sheen na marinig yun mismo sa bibig ng tiyahe ni Daniel. Ang tanong na yun mismo, habang tahimik siyang nagkakape sa gilid ng garden ng ancestral house ng mga Tan. Galing pa siya sa shifting at halos puyat, pero mas masakit ang pagod kapag ganong klaseng komento ang unang babati sa'yo. Napakagat labi si Sheen at bahagyang tinapikan tasa ng kape. Bago pa siya makapagsalita, biglang lumapit si Daniel mula sa gilid ng garden. At diretso itong lumapit sa 2 matanda. Tita Mila, Tita Cora, kung may gusto po kayo itanong, pwede niyo po akong kausapin ng diretso. Hindi yung dinadaan sa parinig. Daniel, anak, hindi naman sa. Hindi lang siya nurse. Siya ang dahilan kung ba't ako buhay ngayon. Siya ang taong pinili ko. Kung di niyo matanggap, wala akong obligasyon ipilit. Anak, I'm sorry ho, pero gusto ko ng tahimik na relasyon. Hindi ko kailangan na approval kung pagmamahal ang pinag-uusapan. Lahat ay natigilan. Ang ilan sa mga kamag-anak na payuko, habang ang iba'y tahimik na nagkatinginan. Si Sheen naman hindi mahakibo. Ngayon lang niya nakita si Daniel na ganon. Paglapit ni Daniel sa kanya,
Umupo ito sa tabi niya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. I'm sorry kung nadadamay ka sa gulo ng pamilya ko. Di mo naman kasalanan. Saka okay lang. Sanay na ako ma-underestimate. Hindi na dapat yun mangyari. Hayaan mo na. Ngumiti si Daniel. Kaya nga may plano ako. Gusto ko sana magbakasyon tayo. Nagkunwaring nag-isip si Sheen. Kaso si Michael wala raw siyang lakad sa weekend. Huwag ka mag-alala, may sarili siyang plano. Pero kinabukasan habang nag-iimpake na si Sheen sa kondo, biglang dumating si Michael. Uy, excited ako ah. Napatingin si Sheen kay Michael mula ulo hanggang paa. Suot ito ang tropical print shirt na para bang pupunta sa music festival at may dalang overnight bag. Hoy Michael, saan ka pupunta? Staycation natin. Akala ko kasama ako. Napatingin si Sheen kay Daniel. Di mo sinabi na sasama siya. Kala ko ba tayong dalawa lang? Gusto niya raw maging third wheel. Siya daw magiging photographer natin doon. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating sila sa isang secluded villa sa may silang Cavite. Tahimik ang paligid, napapalibutan ng punong kahoy at may overlooking na tanawin ng kabundukan. May infinity pool sa gilid at sa ilalim ng maliit na ilaw, makikita ang setup na isang cozy na outdoor dinner table na pinapalibutan ng kandila at puting bulaklak. Nursing. Tawag ni Michael habang naglalakad-lakad sa hardin. Magbihis ka na raw, sabi ni Kuya. May dinner tayong 3, formal daw. Formal? Akala ko nga chillan tayo dito. Ewan ko kay Kuya. Baka masyado na-inspire sa mga K-drama. Walang nagawa si Sheen kundi magbihis. Wala siyang idea na ang hapunan ay hindi ordinaryo. Pagbaba niya sa hardin, saglit siyang napahinto. Ang buong lugar may dim light mula sa string lights, na parang bituin na naglalambitin sa paligid. Sa gitna ay may mahabang mesa na may nakalatag na eleganteng dinner setup. At doon si Daniel habang nakatayo sa tabi ng mesa, na tila hinihintay siya. Wow, ano to? Sana hindi mo isiping OA. Daniel, anong meron? Halika, upo muna tayo. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Daniel. Kinakabahan si Sheen. Lalo na, nang inilabas ito ang maliit na kahon mula sa bulsa. Hindi ko hinihiling na sagutin mo ako ngayon bilang asawa. Hindi rin kita pinipilit na magpakasal agad. Gusto ko lang simulan ng bagong yugto na alam ko ikaw ang kasama ko. Lumuhod si Daniel at binuksan ang kahon. Sheen de la Cruz, will you take this promise ring? As a sign na kahit gaano katagal, kahit saan ka mapadpad, hihintayin kita at aalalayan kita. At mamahalin kita sa tamang panahon. Hindi makapagsalita si Sheen. Ilang saglit siya nakatingin sa singsing, bago siya tumingin kay Daniel. Sa liwanag ng mga kandila at mga ilaw sa paligid, tila kumislap ang bawat detalye ng alahas. Ngunit mas kumikislap ang mga mata ng lalaking nasa harap niya ngayon. Sheen, okay ka lang ba? Tumutulo na laway ko dito. Napatawa si Sheen at napailing ng bahagya. Hay nako, kahit sa proposal mo talaga, may kasama ka pa rin kalokohan. Natural, para di mo makalimutan. Bumuntong hininga si Sheen, saka siya tumingin ng diretso sa mga mata ni Daniel. Daniel Tan, alam mo ba kung gaano naging magulo ang buhay ko nang makilala kita? Pero sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ikaw rin ang dahilan kung bakit naging masaya ako muli at nakikita ko yung sarili ko nagmamahal ng isang tao. Higit pa sa sarili ko. Di ko alam kung kailan ako magiging handa sa kasal o kung kailan magiging perpekto ang timing. Pero kung ang tanong mo, kung gusto ko magpatuloy sa buhay na ikaw ang kasama, oo naman, at tatanggapin ko ang singsing. Parang may fireworks na sumabog sa loob ni Daniel. Agad siyang tumayo at sinuot ang singsing sa daliri ni Sheen at agad itong niyakap. Sabi ko na nga ba hindi ako mapapahiya eh. Bulong nito habang tumatawa. Mula sa likod ng halamanan, biglang lumabas si Michael na may dalang malaking kamera at naka-on ang flash. Kuya, Sheen, lipat tayo sa poolside para may capture din tayo dito. Michael! Ano ba? Huwag kang paharang-harang dyan. Tumawa lang si Sheen dahil sa asar na itsura ni Daniel. Oo nga Michael, binisto mo yung moment. Bakit ba, Sheen?
Para to sa mga future anak nyo, no? Papakita ko sa kanila, di ba kuya? Michael, hindi pa kami kasal. Baka gusto mong sabunutan ka ng nanay ko. Sabay irap ni Sheen. Relax. Pero kung sakali, okay na. Okay na Michael, sobra ka na. Sabay batok ni Daniel sa ulo ni Michael. Nagkatawanan na lamang silang tatlo at pinagpatuloy ang gabi. Sa ating paglalakbay sa buhay, may mga taong dumarating na hindi natin sukat akalain na magiging bahagi ng ating pagkatao. Sa mga panandaliang pagkikita, aakalaing sila'y mga estrangherong makakasalubong lamang natin. Ngunit sila pala ang magiging susi sa pagbabago ng ating kapalaran. Marahil may mga bagay na hindi agad binibigay sa atin. Dahil may mas magandang plano ang tadhana. May tamang panahon, tamang pagkakataon, at tamang tao na nakalaan upang punan ang ating mga puso. The end.